Hello everyone! So, nag-init ako ng dinakdakan na nagmukha ng sisig. Sobrang sarap niyan at meron din akong siomay na ininit, yung sinaing na isda, and yung sinangag na may tocino. So, ayan yung ating almusal. So, bumili rin ako ng dragon fruit. Yung dalawang dragon fruit na yon ay almost 70 pesos kasi 100 per kilo ang tinda nila dito. Nag-add din ako ng evaporated milk, no? Maliit na lata lang para naman mas sumarap yung ating dessert. Pero usually, pag kumakain ako ng prutas, sinasabay ko sa pagkain ng kanin. So, yung iba nilalagyan nila ng asukal. So, mamaya, yung gagawin kong dragon fruit juice ay may asukal, no? So, kumain muna ako ng almusal. And hindi ko yan naubos dahil kakainin ko pa yan ng lunch dahil sobrang dami yan at nakakabusog. So, ito na yung ating fruit juice na dragon fruit. Ginamit ko, first time kong gamitin itong baso na binigay ng aking friend, no? Meron din si dad niyan, pero yung akin muna yung ginamit ko dahil pumasok si dad. So, yan, nilagay ko muna yung yellow. Actually, pangalawang kuha na yan dahil yung isa hindi ko na-record ng maayos. Kaya parang naglabo na konti yung baso, no? Kasi pinunasan ko na lang ng tissue para may pakita ko kung paano ko ginawa yung ating dragon fruit juice na may gatas. So, after natin ilagay yung yellow, ilagay ko na yung dragon fruit na hiniwa natin kanina. Yan. So, dapat kung ayaw nyo magtunaw ng asukal, pwedeng mas mainam na gumamit kayo ng condensed milk, no? So, yan, nilagay ko na yung evaporated milk. Yan kasi yung mas trip ko na gawin ngayon. Yan yung tinunaw ko na asukal sa tubig mainit. So, dinagdagan ko pa yan at almost 2 cups ang inom or nakain ko na dragon fruit juice kasi ang dami ng dragon fruit. And sana makatulong yun para hindi tayo maging constipated. So, sinama ko na rin yan sa lunch natin. So, kain na tayo guys. Yan muna. Bye!